pinalalagyan ng tao. Pero ang buhay maganda. Buhay na binigay ng Diyos sa atin. Maganda yan. Marami na buhay na maganda ang kalagayan. Meron naman buhay na ito katulad ko ngayon. Magpapalimot ako dahil wala akong maganda. Buhay na binigay ng Diyos yan. Ngayon ang gusto ko sana dahil dinadalahin ko sa Diyos na pagaling niya ako. Para kasi niya ako, maski ako matanda, para ako makatang trabaho. Maski na maghugas lang, malumalit pa rin. Ay ito, bawal daw ang lumo ko. Bawal daw ang magdala ng mabiyak. Bawal daw ang magpipila ako ng mabigat na ano. Pwede yung magpapakay. Yan ba yung kaibigan ko. Kaibigan ko. Yun ang sabi ko. Pero mahirap din naman. Pero tumutulong din. Para sa inyo po, ano po yung paniniwala niyo? Pananampalataya niyo po sa Diyos? Ang pananampalataya ko sa Diyos. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. At totoo naman ito, nandito ako kuminsan. Marami pa rin magagandang kalooban na nagbibigay. Diyos ang may gawa, hindi ang tao. Inuutosan lang ang tao. Pero lahat ng kabutihan na galing sa Diyos yun. Sapagat ang Satanas hindi naman magbibigay ng mabuti yan eh. Kaya ang buhay maganda, magtiis ka, hintayin mo ang kamatayan mo, magpapakamatay. Sabi ko nga una, ano ba ang buhay ko, namatay na yung anak ko, pati bahay ko na ipagbili ko na lahat. Pati paso ko sa probinsya, wala ko na asaan. Para po sa inyo, sino po si Kristo, anak ng Diyos. ano po yung naging experience niyo po? Naging karanasan. Naramdaman niyo na nandun lagi yung Diyos? Ay siyempre nararamdaman mo ko, halimbawa, ang lakas mo na lang, ano? Sinagbibigay ang Diyos. Saka kung nagdadasal ka, talagang ngayon napatunayan ang Diyos ay makapaglalitan. Nagdadasal ako, naniniwala na lang palataya ako na naawa ang Diyos. Ang Diyos gumagamit ng tao na magbibigay ng biyaya. Hindi siya mismo ang bababa dito, kundi tao ang gagamitin niya.